Ayan, amen. Sige po, tayo po lahat ay minsan patumayo. Let's continue to declare who we are in Christ. Alam niyo po, let's practice. I-train po natin ang ating pong bibig na magsalita ng mga bagay na magaganda. Kasi pag magaganda ang ating pong mga sinasabi, siguradong gaganda rin ang buhay mo. At ayun po ang nais po ng bawat sa po sa atin. Di po ba mapaayos ang ating pong buhay? Kung negative palagi sinasabi mo, of course, negative din ang darating sa iyo. Pero kung puro positive, siyempre, puro positive. At kung puro blessing ang lumalabas sa bibig mo, of course, puro blessing din ang dadating sa buhay mo. Amen? So, let's continue to declare who we are in Christ. Sabay-sabay po, malakas. In Christ, I am blessed with God's unconditional love, forgiveness of all my sins, and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsesettle sa isang blessing lang. Amen? Dahil nais ng Panginoon, ikaw ay tumanggap ng blessing, after blessing, after blessing, after blessing. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malino na malino sa akin yan. Ayan, amen. Okay, sige po, let's continue. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity to speak your word, O God. At muli, Panginoon, ang bawat sa amin ay muling lalakas dahil sa iyong mga salita at dahil sa iyong presensya. And we will continue, Lord God, to worship you and listen to your word. And as we listen, alam namin, Panginoon, na meron kang babaguhin sa amin. And Lord, ready kami, Panginoon, correct us, convict us, and we believe, Lord God, na yung sinimulan mo sa amin, O God, ay patuloy, Lord, ipagpatuloy mo, Panginoon, upang buhay po namin ay maging ilaw at asin sa buhay, sa mundong ito at sa amin pong, at sa araw-araw na amin pong mga nakakasama, Panginoon, ay makita po nila ang iyong kagandahan sa amin pong buhay. Once again, we thank you, we honor you, in Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen, and Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Ano nyo po, we keep on reviewing yung ating po natututunan. Bakit po? Kasi po, ang dali po makalimot ng tao. Ano po, gano'n lang po katagal ang ating po natatandaan? 72 hours. So, ibig ko sabihin, 3 araw lamang po ay nakakalimutan na po natin minsan yung ating pong mga napag-aralan. Amen? Ano po yung title ng ating pong napag-aralan last time? Kita nyo, wala na po nakaalala. Unexpected Savior, hindi po ba? Hindi po natin inasahan ang ating po palang Panginoon. Siya po pala yung Savior hanggang sa mga sandaling ito. Hindi pa rin po paniniwalaan ng mga Israelita na siya na po yung Messiah, siya na po yung tagapagligtas na kanilang hinihintay. Pero napakabuti ng Panginoon at inireveal niya po sa atin yun. Amen? Hallelujah. At ngayon, ano po yung ating pong asahan? Paano po tayo mapapalapit sa Diyos? This coming 2024, sino po dito yung gusto niyo pong mapalapit pa kay Lord? Ayan. Of course, meron po tayong plano. Di po ba? Sabi nga, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. Hindi po ba? Pagka hindi ka nagplano, di po ba? Ibig sabihin, bagsak ka na. Pero kinakailangan tayo magplano para maging maayos ang ating pong buhay. Amen? So ano yung gusto po natin mangyari sa 2024, sa December? Wala pa tayo nasa isip. Hindi po ba? So it should be like that. Kung gusto po natin maging successful sa ating pong buhay, dapat pinuforesee na natin yung ating pong 2024. So December 2024. Hindi po ba? So ano na tayo? May nabago na ba sa ating pong pamumuhay?
Okay, may nabago na pa sa ating pag-uugali. Okay, hindi mo na ba i-chismis yung mga chinichismis mo? Amen. Di mo ba? So, we should be planning. Napakahalaga po ng pagpaplano. Okay? Amen. So, of course, last time po, we talked about developing a daily habit. Okay? So, patuloy po tayong mag-develop po ng magagandang mga habits. Because ang ating pong, we are a creature of habits. Ibig ko sabihin, tayo po ay nilikha na, ang ating pong pagkatao ay nakikita sa ating pong mga gawi, sa ating pong mga nakagawian. Kaya po, it's very important for us to develop a daily habit of seeking Jesus, number one. Palagi po nating hanapin ang ating po Panginoon. Amen? Bakit po? Kasi kung gusto po natin ng tao ng blessing, tuwing Christmas mo lang siya hanapin. Okay? Kung gusto mo naman ng monthly blessing o weekly blessing, tuwing may worship service na. Pero kung gusto mong araw-araw meron ka blessing, hanapin mo si Lord araw-araw. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, gagawin ko niya, hanapin ko na si Lord araw-araw. Okay, how do we seek God? Of course, we have to seek His Word. Hanapin po natin ang Kanya pong kalooban sa ating pong buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanya pong banal na salita. Number two, guard your heart. Hindi po, babantayan po natin ang ating pong puso. Ang puso po natin, ano po? Ang puso po natin, madali po yan magtampo. Ang puso po natin yan, daling masaktan. Hindi po ba? Puso natin, ano po? Madaling mainggit, madaling maghinanakit. Hindi po ba? Okay, namatay na nga, galit ka pala, namatay na nga eh. Di ba? Pinatawad mo na dapat, tama po? And then, ang ating pong puso, paano pong napapasok, paano pong napapasok yung ating puso sa pamamagitan po ng mga bagay na ating po naririnig, sa mga bagay na ating po nakikita, sa mga bagay na ating po mga sinasabi, sa mga bagay na ating pong naiisip. Okay? Kaya palagi pong dapat ay binabantayan po natin ang ating pong puso. Okay, guard force. Okay? Guard your heart. And then always offer your best to Jesus. Palagi po nating ibigay yung the best po sa Kanya. Kung oras, ibigay po natin yung the best na oras po sa Kanya, which is early morning. Okay? Parang tumahimik lahat. Okay? Hindi mo ba? Always give your best for Jesus. Kung ang oras mo naman, maaga naman, so maaga ka nang pumunta sa church. Di ba? Hindi yung, 5 minutes pa. Tulog pa ako. Okay? Amen? And then, expect God to accomplish His purpose through you. Alam niyo po, meron po layunin ng Diyos kung kaya ka naririto ngayon. May layunin ng Diyos, bakit pa tayo nasa Macau? May layunin ng Diyos, bakit pa tayo meron pong trabaho dito? May layunin ng Diyos, bakit pa tayo buhay? Okay? Kaya po, magpaubaya po tayo sa ating Panginoon as we surrender ourselves unto Him. Alam po natin, ang buhay po natin ay hindi na magiging katulad ng dati. Maraming mangyayaring magaganda sa iyong buhay pagka tayo ay nagpaubaya sa Diyos. Amen? Okay, praise God. So tonight po, pag-usapan po natin is the promise fulfilled. Okay? Ilan na po ba mga pangako ng Diyos na natupad na po sa inyo pong buhay? Okay, marami na, pero hindi pa po tapos ang Panginoon sa inyo. Nais po niya na maranasan niyo pa ang marami pang magagandang pangako niya sa inyo pong buhay. Amen? Kaya wag po tayong titigil. Don't settle for anything less. Okay? Alam niyo po, nagpapatikim pa lamang po. Ayan po yung palagi po sinasabi, pagka nakaranas ng mga blessing, ng promotion, nakarating, yung mga nakarating na dun sa Canada, sabi ko, wag kang titigil. Nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Kasi po, pagka nauminto na po tayo, hihinto na rin po yan. Kaya po, it's very, very important for us to remember, palagi po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Palagi po nating alalahanin na sa Kanya lahat ng galing ang ating po mga tinatamasang mga pagpapala ngayon. Amen? Of course, ang blessing po niya, hindi naman po para sa atin. Okay? Ang blessing po, God is blessing us to be a blessing to others and to be a blessing to other people. Hindi lang yung puro pamilya mo. Okay? Dapat po yung ibang tao. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya ikaw, blessing ako sa iyo, ha? Okay, amen. Okay, so at the same time po, alam niyo po, in the book of Isaiah, which is 700 years bago po ipanganak ang ating po Panginoon, ay natupad po ang pangako ng Diyos na meron pong isa, Messiah, na tagapagligtas na ipapanganak. Kaya po ito pinatunayan ng ating po Panginoon Jesus sa Luke chapter 24:27. Hindi ko na po siya naipo. Sabi ito, then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning Himself.
Okay? Minsan po nanonood po ako ng mga debate doon sa mga Facebook. Okay? So kung meron ka nga, sige nga, kung maipapakita mo sa akin na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, sige, maniniwala na ako sa iyo. Pero ito na nga, sinabi na nga niya eh. Di po ba? Sa Luke 24:27 na ako ay Diyos. Ako ay pinakilala ng mga propeta in the Old Testament. At ito po yung ating pong babasahin sa Book of Isaiah. Sabay-sabay po natin basahin. Nevertheless, the time of darkness and despairs will not go on forever. Hinto. Okay? So ano mga kadiliman ang nangyayari sa iyong buhay, ikaw man ay may stress, ikaw man ay desperado, ikaw man ay frustrated, ikaw man ay may failure, hindi na yan magtutuloy-tuloy sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Sige, sabi mo sa katabi mo, wala na akong stress ngayon. Okay? And the land of Zebulun and Naphtali will be humbled. But there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. Alam niyo po, people who don't have God are in darkness. Alam niyo po ba yung mga tao na wala pong Diyos, wala pong sinasambang Diyos, wala pong hindi kilalang Diyos, they're all in darkness. Tama po, sila po yung nasa kadiliman. At ang mga tao po nasa kadiliman ay kadalasan po, ayan po yung mga stress. Okay? Mga in despair, mga ulila, palagi pong nangungulila. And they have no future. Wala pong kinabukasan ng mga tao ng Diyos. Kaya yung katabi mo, may kinabukasan yan. Hindi ba? At hindi lang basta-basta kinabukasan, maganda ang kinabukasan yan. Amen? Maliwanag na maliwanag ang kinabukasan niya na kinakailangan mo mag-shades para tignan mo ang kanilang kinabukasan. Kung hindi, masisilaw ka. Amen? Tama ba? And then a person who walks in darkness is a person who cannot see where he is. Di ba? Pag ang tao nasa kadiliman, hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. At kung hindi niya rin alam kung saan siya galing. Tama po? Kasi po nasa dilim po siya eh. At ang tao nasa dilim, ano pong nangyayari po niyan? Ang dali po niya madapa. Ang dali po niya matisod. Di ba? At kadalasan niya, pagka natisod na, ay hagulgul na yan. Okay? Iyak na yan. Nawawala na ng pag-asa. Kaya po napakahalaga po that we should always be humble. Palagi po tayo magpapakumbaba sa Panginoon at palagi po nating hanapin siya sa ating pong buhay. At ang nakakalungkot po doon po sa mga tao nasa dilim, when they stumble and fall, they cause injury to themselves. Di po ba? Minsan nasasaktan po nila ang kanila pong sarili at ang nakakalungkot ay nasasaktan din po nila yung iba. Yung iba minsan yung mga mahal pa nga po nila yung nasasaktan po nila. Amen? Pero ang pangako po ng Diyos ay, it will not go on forever. Okay? Kaya yung ating pong mga temporary setbacks, sandali lang yan. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, sandali lang yan, mawawala rin yan. Amen? Kung wala ka man pera ngayon, magkakabonus ka na. Amen? Amen? Hallelujah. Kung may sakit ka, gagaling ka. Di po ba? Kaya po palagi pong it will not go on forever. Okay? Alam niyo po, sa Psalms meron siya sabi, evil days, good days. Evil day, good days. Palagi pong mas marami po yung good days kaysa po sa evil days. Amen? Kaya sabi sa po, kaya tayo, huwag tayong lalayo kay Lord. Amen? Kaya po sabi dito, yung pinangako ng Panginoon na makikilala nila ang ating Panginoon ay makikilala rin po natin. Kasi po tayo po yung tinatawag na Gentiles, di ba? Sabi, in the future, when Galilee of the Gentiles, di ba? Yun po yung tayo po ay nakakakilala. Tayo po yung nakakilala na rin sa Panginoon. Amen? Which is one of the greatest blessings that we have ever had in our life. Okay? Ang blessing po ay hindi po yung mga material na bagay. Ang blessing po ay nakilala mo si Kristo, the blesser and the giver of all things. Amen? Kaya wag po tayo maghumabol lamang po doon sa mga pagpapala. Habulin po natin yung pong nagpapala. Wag po nating wag po tayong maging masaya lamang doon sa resource. Maging masaya pa po tayo doon sa source. Okay? Wag po nating habulin po yung pong mga magagandang bagay. Habulin po natin yung nagbibigay ng mga magagandang bagay. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan si Lord. Okay? And then in the next verse, sabi, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in the land of deep darkness, a light will shine. Ibig po sabihin, palaging meron pong pag-asa. Hindi po ba? Kaya naman mga pinagdaraanan mo, ikaw man ay nasa kadiliman ngayon, merong pag-asa.
Amen? Palagi po natin isipin yan. Ano po yung ibig po sabihin ng darkness? Darkness symbolizes sin, death. Okay? Yan po yung sinisimbolo po ng darkness, kasalanan at kamatayan. And darkness also symbolizes times of trial. Pagka meron po tayong mga pagsubok, hindi po ba, tulad po ng sa buhay po ni Job, he is in darkness, ibig sabihin, nandudod po siya sa panahon ng mga pagsubok. And then lahat naman po tayo, dumaranas po ng pagsubok. Okay? Pero nakakatuwa po niyan, temporary lang yan. Okay? And then darkness, ano po yun? Inability to find the right way. Di po ba? Hindi po natin alam kung ano po yung ating pong gagawin. May mga panahon po tayo na hindi po natin alam kung anong road ang ating tatakin, kung ano ang ating pong didesisyonan na gagawin. Okay? And then another meaning of darkness is ignorance of the truth. Yung wala po tayong kaalaman sa katotohanan. Minsan naman yung alam na natin yung katotohanan pero wala tayong kalakasan at hindi pa rin po natin nasusunod ang mga pinagagawa ng Panginoon po sa atin. Amen? Kaya po sa John 8:12, sabi dito, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. So sino po yung light of the world? Si Jesus. Okay? If you follow me, sabi dito, you won't have to walk in darkness. Kaya po napakahalaga po na ang pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya minsan parang mahirap, pero sunod ka lang. Okay? Kasi mas alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung pupuntahan natin kaysa sa pagkakaalam po natin. Amen? Mas marunong siya kaysa sa atin. Okay? Sabi mo, mas marunong si Jesus kaysa sa akin. Okay? Hindi po ba? Because you will have the light that leads to life. Okay? Kaya yung liwanag na, ang ating po Panginoon, dadalhin niya po tayo doon sa lugar na maliwanag, doon sa lugar na maganda, doon sa lugar na walang kapahamakan. Okay? And then, ang kaliwanagan po, it brings joy. Di po ba pagka maliwanag, ang saya-saya ng mga tao. Wala pa po ako nakitang peryahan na wala pong niligay na marami pong ilaw. Tama po, pagka may peryahan, di ba, sa mga probinsya, di po ba, ang daming ilaw. Okay? Hindi po ba? So it's the same thing. Ang liwanag po ay nagbibigay po ng kagalakan. Kaya nga po meron po dito sa Macau, ewan ko kung nag-start na po yung Lights Festival. Nagsimula na? Ayun, di po ba? Bakit po? Kasi po ang liwanag ay nakapagbibigay po ng kagalakan. And then lights also give peace. Di po ba? Nakikita niyo po minsan yung mga yung tao pagka merong bumbilya sa ulo. Di ba? Ting! Ibig sabihin, nagliwanag yung kanyang isipan, nakakuha siya ng idea. Di ba? And then lights also brings freedom. Pagka naliwanagan ng ating pong isip, napapalaya po tayo sa anumang mga bagay na hindi po na nagiging bilanggo. Di po ba? Yung iba po sa atin, bilanggo dati ng Tsingtao. Bilanggo ng Big and Small, ng Pakapyo. Okay? Ng Tong-Its. Okay? Ng, di po ba? Ng bingo. Meron ba bingo dito? Okay? Di po ba? So, naliwanagan ng ating pong isipan, ay tayo ay tumigil na po sa mga bagay na ganon. Tama po ba? Okay. Parang wala po yata. Nagbabago dito. Okay? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw din pala, kala ko ako lang. Okay? In Isaiah 9:3, sabi ito, you will enlarge the nation of Israel and its people will rejoice and they will rejoice before you as people rejoice at the harvest and like warriors dividing the plunder. Kaya po sa presensya po ng Panginoon, palagi pong may kagalakan. Amen? 3 beses na binanggit po dito yung rejoice. Hindi po ba? Aside from God is giving us joy, meron po dapat tayong gagawin na palagi lamang po tayong magalak. Bakit? Kasi siguradong panalo ka na eh. Hindi po ba? Dahil nanalo na ang ating po Panginoon 2,000 years ago. So kung may sakit ka man, kaya mong pagtagumpayan yan. Kung ikaw man ay mahirap sa tingin mo, kaya mong pagtagumpayan yan. Hindi ka mananatiling mahirap, kapatid. Amen? Hallelujah. Kung sa tingin mo, ikaw ay may takot ka sa kamatayan, mawawala na yung takot yan dahil ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Amen? Okay. Sige, palakpakan na si Lord. Hallelujah. Praise God. So makikita po natin dito, pagka merong kagalakan, kanina binanggit po ito 3 beses na rejoice. Kasi po pagka merong kagalakan, ano po nangyayari? Ay nagkakaroon po ng, pag may Panginoon tayo, ay nagkakaroon ng kagalakan. And then at the same time po, alam niyo po ba sa business po, ang Chinese, mayroon pong kasabihan ng ang Chinese,
Huwag kang magbubukas ng tindahan kung hindi ka marunong ngumiti. Ano nyo ba yan? Hindi. Okay. So it's the same thing with you. Huwag kang magninegosyo kung hindi ka marunong ngumiti. Okay? Kaya yung mga katabi mo, marunong ngumiti yan. Magiging negosyante yan one day. Okay? So, bakit po? Kasi po, yung pong malulungkutin, yung di po marunong ngumiti, hindi po yan mabagal po umasenso niyan. Okay? Amen. Kaya po dito sabi ito, you will enlarge the nation of Israel. Ibig sabihin, dinagdagan ng Panginoon ang kanila pong population. And then at the same time, sila po ay pinrasper ng ating po Panginoon. Okay? Bakit po? Kasi during that time, sila po ay nasa gera. Naubos po ang mga tao. Kaya po when they go back to the Lord, nung sila po bumalik po sa Panginoon, sila po ay binless po ng Panginoon, binless po sila ng prosperity, ng kasagaran, and then at the same time, dinagdagan pa po yung kanila pong populasyon. Amen? Hallelujah. Yun po yung nangyayari sa ating pong buhay pagka tayo malayo sa Diyos. Ang buhay po natin ay magulong-magulo. Parang may gera palagi. Okay? Kaya pagka tayo na kay Lord, ano po nangyayari? Tayo ay nagiging masasayahin. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige pala pa na si Lord misa pa. Ayan. Okay. And then next verse po, for you will break the yoke of their slavery. Ang yoke po ay ginagamit po yan. Ano pong yoke? Ay pamatok. Ibig po sabihin, pagpamatok, ibig sabihin, it's a burden. That a yoke of slavery. Sabi ito, and lift the heavy burdens from their shoulder. Kaya ang ating po Panginoon, kung ano man yung kabigatan po natin, sinuko po natin, tinatanggal po ng Panginoon ng ating po mga kabigatan. Okay? At pinapalitan po niya sabi niya, for my burden is easy and my yoke is light. Ano po ibig po sabihin nun? Alam niyo po, meron po tayong responsibilidad na dapat pong gawin. Pero hindi na po yun kasing bigat noon na wala ka pa kay Lord. Amen? Kaya wag ninyong sabihin na, ang hirap naman mag-Christian. Di ba? Kinakailangan mag-church, kinakailangan mag-devotion, kinakailangan mag-offering, nag-serve ka na nga. Nagsayaw na nga ako doon, namawis na nga yung kili-kili ko, nag-offering pa ako. Hindi mo ba? So, ibig sabihin mga kapatid, it's only a light burden. Magaan lamang yung binibigay po sa atin ng ating po Panginoon. Okay? Amen. Kesa doon sa kabigatan na ating po nararanasan noon nung wala pa po tayo kay Kristo. Okay? Kasusweldo pa lang, wala na kagad. Di ba? Kwenta ng kwenta, kwenta ng kwenta. Wala namang makwenta. Di ba? So, sabi mga kapatid, it's a heavy yoke that we have before nung wala pa po tayo kay Kristo Jesus. Kung marami, di ba masaya, o kaya marami, parang kulang pa din. Di ba? Ngayon, kahit walang pera yung katabi mo, masaya. Amen. Pero may pera yan, hindi totoo walang pera yan. Mukha lang, nagpapanggap lang yan para wag kang mangutang. Okay? And then next verse po sabi, the boots of the war, the universe bloodstained by war will all be burned. Ibig sabihin, matatapos po yung gera. They will be fuel for fire. And then for a child is born to us. And this is it. Jesus, 700 years before his birth, 700 bago po siya ipinanganak, ay pinrapisign na po ni Isaiah. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Peace of Peace. Okay? So, hanapin po natin ang ating po Panginoon bilang Wonderful Counselor. Bakit po? Kasi po naranasan po niya yung maghirap. Di ba? Hindi pa po natin naranasan mapatungan ng koronang tinik. Di ba? Naranasan din po niyang siya po'y ma-reject. Na-reject ng kanya po mga pamilya. Di ba? Na-reject ng kanya po mga kababayan. Naranasan din po niya na naranasan din po niya mabitray. May naghudas. Di ba? Naranasan din po niya na siya po ay, i-deny ng kanya pong body-body, si Peter. Hindi po ba? Dininay po siya, hindi lang isang beses, 3 beses. Hindi po ba? So ano pong bagay ang niyo pong naranasan na hindi po naranasan ng Panginoon? Naranasan niya pong lahat yan. Kaya po, we can always come to Him dahil nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Amen. He cares for us. He knows what we feel because He felt it. Naranasan niya rin po niya. Naranasan niya rin po yung mangulila. Di ba? Hindi lamang po iniwan po siya ng kanya po mga kaibigan. Iniwan din po siya ng God the Father and God the Holy Spirit. Kaya nga po tinanong niya, my God, why thou hast
forsaken me? Panginoon, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Amen? And then at the same time, we can call Him a wonderful counselor. Bakit po? Siya po yung magpo-provide ng wisdom po sa atin, ng karunungan. Tama? Okay? Alam niyo po yung mga, kahit na po yung pinakamatalinong tao po dito, minsan po pumapalpak po yung mga opinion po niyan, yung kanila po mga suggestion, pero ang ating po Panginoong Jesus, palagi pong tama yan. Okay? Kaya we can always call Him as a mighty, wonderful counselor and a mighty God. Ibig sabihin, palagi po natin siyang igalang, iligay po natin sa saluklukan ng kanya pong trono dahil siya po ay Diyos na malakas, na kaya po tayong ipagtanggol doon po sa mga tao na hindi po natin kaya. Okay? Kaya pag may kaaway ka, ibigay mo na lang kay Lord yun. Diba, nautangan ka, okay, babalik naman sila yun ni Lord yan. Okay? Okay, kaya kalimutan mo na. Okay, kasi talaga ganun eh. Nabolak ka eh. And then, everlasting Father. Okay? And then, Prince of Peace. Okay? Bakit po? Hindi po ito yung kapayapaan na ibibigay po ng mundo. Ito po yung kapayapaan internally. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Okay? Yung mapayapa ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo, hindi katulad nung dati. Okay? May nagchismis lang sa iyo, galit na galit ka na kagad, umuusok ang tenga mo. Okay? Bakit? Sabi, totoo na nga eh. Chismis pa. Last verse po, His government and His peace will never end. Ayun po yung kagandahan po sa atin, yung kapayapaan na atin po nararanasan pagka tayo po nasa Panginoon ay hindi po natatapos. Okay? Eternity, matapos naman buhay po natin dito, we can still have the peace that comes from God. And then He will rule with fairness and justice from the throne of His ancestor David for all eternity. Hindi po ba? And then the passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Okay? Sabi mo sa katabi mo, God will make good things happen to you. Okay, amen. Hallelujah. Kayang gawin ng Panginoon yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Kayang Panginoon na daling ka doon sa lugar na hindi mo pa nararating. Kaya kang i-promote ng Panginoon, hallelujah, beyond your wildest dreams and beyond your wildest imagination. Why? Because God is a mighty God and He will make it happen. Amen? Yung mga imposible sa ating paningin ng tao ay posible sa Diyos. Amen? Yung mga bagay na parang hindi mangyayari, ay mangyayari. Bakit? Kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na hindi po natin kayang maubos, maisip. Amen? So ano pong ating pong matututunan? Always remember that God's promise of light and hope was fulfilled in Jesus. Okay? Ito po yung nangyari nung dumating po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Yung mga tao na lumalakad sa dilim ay nagkaroon na po ng kaliwanagan. Okay? Yung katabi mo ngayon, di po ba? Maliwanag na ang mukha. Di ba? Dati, ang dilim-dilim ng mukha niyan. Di ba? Kapal lang kila, ang dilim ng mukha. Okay. Di ba? Okay, so, hindi pa marunong magpulbo, maitim na nga. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, God's promise of light and hope, palagi po tayo mayroong pag-asa. Pagka tayo ay na kay Kristo. Palagi po tayong may liwanag pagka tayo ay na kay Kristo. Amen? So, Jesus is the light that shines in our lives. Okay? Kailanman, hindi po mangyayari na yung dilim ay tatalunin ng liwanag. Palagi pong tatalunin ng liwanag ang dilim. Tama po? Buksan mo lamang yung pintuan ng maliit na maliit, hindi po ba meron liwanag na kagad? Lalo na if you are sensitive, kung natutulog ka, ano ba yan? Sara mo nga yung bintana, sara mo nga yung kurtina. Di ba? Because darkness cannot overcome light. Okay? Kaya po napakahalaga na palagi po nating hanapin ang ating po Panginoong Hesus dahil siya po yung magbibigay po ng pag-asa po sa atin at liwanag sa ating pong buhay. And then God's promise of joy and freedom was fulfilled in Jesus. Di ba? One of the fruit of the Holy Spirit is joy. Meron po tayong kagalakan palagi pagka tayo ay nasa ating po Panginoon. Di ba hindi nyo maipaliwanag bakit bago ka dumating dito para kang lamyang-lamya. Di ba? Pagod na pagod ka. Samantalang kagigising mo lang. Pero pagod na pagod ka. Di ba? Pero paglabas mo dyan, ba?
12 na, nasa labas pa, naghahanap pa ng kakwentuhan. Okay. Di ba, boy, nabuhay pa. Okay, ilang bus na yung nagdaan, doon pa rin sa bus stop. Okay, amen. So, kaya po ang ating po Panginoon, He gives true joy. Siya po yung nagbibigay po sa atin ng kagalakan. And then, He freed us from the bondage of sin and granting us eternal life. Pinalaya niya po tayo sa kasalanan, pinalaya niya po tayo sa guilt, pinalaya niya po tayo sa anumang mga bagay na nagiging dahilan po para hindi po tayo makalapit po sa Kanya. Tama po? At ngayon, malayang-malayan tayo nakakalapit. Di ba? Nandito ka palagi. Di ba? Miyerkules. AM service. PM service. May cell group ka pa. Di ba? And then, naghahanap ka pa minsan ng, may prayer meeting ba ngayon? Wow. Sabi mo sa kanila, parang ako yung sinasabi ni Pastor. Amen. Di ba ba? Kaya po, it's very, very important that we should find comfort and encouragement in the promise of God's faithfulness. Doon po tayo humanap po ng ating pong comfort sa pangako po ng Diyos. Okay? Sa Kanya pong katapatan. Bakit po? Wala po siya pinangako na hindi po natupad. Okay? Sometimes it delays, pero para sa ikabubuti mo, kaya nadidelay minsan ang pangako niya sa iyo. Okay? Kasi minsan pagka ang blessing na ibinigay na maaga, minsan po ay nagiging sumpa. Bakit? Kasi hindi mo alam gamitin. Di ba? Paano kaya kung binigyan ka ng 1 million pataka ngayon? Di ba? Baka mabaliw ka. Di ba? Saan ko kaya dadaling ngayon to? Saan akong kasino pupunta? Di ba? Tama? O kaya hindi ka makatulog. Kaya po, God is preparing ourselves first. Bago niya po tayo bigyan ng malalaki, susubukan muna tayo sa maliliit. Okay? Kaya be thankful for what you have now. Pasalamat ka kung ano man meron yan. Kasi yung mga naipagpapasalamat mo ng habang maliit pa, ay may pagpapasalamat mo yan kahit lumaki na siya. Okay? And then, God's promise of a Savior was fulfilled in Jesus. Kailangan po natin ng tagapagligtas, mga kapatid. Okay? Lahat po tayo papunta sa impyerno. Lahat po tayo papunta sa kapahamakan. Bakit? Kasi we need a Savior. Kailangan po natin ng tagapagligtas. At yun ay nangyari sa buhay po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po this coming Christmas, mga kapatid, let's always remember who Jesus is in our lives. Sino ba talaga si Jesus? Siya ba ay dapat lamang na alalahanin tuwing araw ng Pasko? O siya ay dapat na alalahanin araw-araw ng ating pong buhay? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you. Dahil sa iyong mga pangako at ito po yung nangyari, it was fulfilled in Jesus, our Savior. And Lord, we just want to thank you for the promise of joy and freedom. Ito rin po yung nangyari sa pangalan po na aming Panginoon sa Kristo. At kami po yung nagkaroon po ng pag-asa, nagkaroon kami ng kaliwanagan. Hallelujah. Ang aming pong buhay, Panginoon, na dating nasa dilim, ay inahon mo kami, Panginoon, at dinala mo kami, Panginoon, sa kamangha-mangha mong kaliwanagan. Lord, we want, Lord God, to stay in the light of your word. We want to stay, Lord, sa iyong presensya. Nais po namin ang aming pong buhay, O God, na yung binigyan ng kaliwanagan ay patuloy pa magliwanag upang malakaran po namin ang daan, O Diyos, na inihanda mo sa bawat sa po sa amin. And this Christmas, we'll never forget, O Lord. Hallelujah. Na ikaw ay pinanganak at namatay para sa amin. And we will always be grateful, Lord, for your coming here on earth. Because you came, O God, to give us life, not only eternally, but to give us life of abundance. Lord, we thank you, and we'll continue, Lord God, to worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.